Magandang araw mag-aaral. Handa na ba kayo sa ating panibagong tatalakayan ngayong araw? Ngunit bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw. Ating natalakay noong nakaraang linggo ay ang patungkol sa pang-abay. Ang pang-abay ay ito ang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ito ay may tatlong uri: ang pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamamaraan. Sa pang-abay na pamanahon, kung kailan naganap o magaganap ang kilos. Sa pang-abay na panlunan, kung saan magaganap o gaganapin ang kilos. Sa pang-abay naman na pamamaraan, kung paano ginawa o isinagawa ang kilos. Batid kong lahat kayo ay mayroon ng kaalaman tungkol sa ating nakaraang paksa. At ngayon, syempre, bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, kahapon ako ay nagbigay ng isang aktibidad kung saan masusubok ang iyong kredibilidad sa kritikal na pag-iisip. Binigyan ko kayo ng isang activity kung saan huhulaan nyo kung ano ang susunod na mangyayari sa dalawang larawan na ito. Batay sa unang pahayag, nagkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas. Siyempre, ang una nyong iisipin ay magsusuot tayo ng face mask at face shield. Yun ang susunod na mangyayari sa pahayag na yun. Sa pangalawang pahayag na naman, nagkaroon ng patayan sa kanto. Dito naman, inyong maiisip o inyong huhulaan sa susunod na pangyayari ay magkakaroon ng chismis na naman sa mga chismosa, which is tatalakayin na naman nila kung ano ang nangyari sa kanto base sa larawan na aking binigay. Ngayon, may idea na ba kayo kung para saan ang mga larawan nito at kung saan at kung ano ang kinalaman nito sa ating panibagong tatalakayin o panibagong paksa ngayong araw? Maaaring sabihin ng ating panibagong paksa ay may kinalaman sa pag-iisip at pag-uula. Siyempre, tama kayo dyan. Ang ating panibagong paksa ay ang pag-ulat sa maaaring mangyari sa akda batay sa ilang pangyayaring ating napakinggan. Handa na ba kayo lahat? Okay, ngayon, tayo ay dumako sa ating panibagong paksa ngayong araw. Basahin na muna natin ang ating layunin ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay sa pangyayaring napakinggan. Sa talakayan na ito, ating masusubok ang ating kritikal na pag-iisip sa isang pangyayari. Dito rin natin malalaman kung paano ba natin gagamitin ang ating pag-iisip sa susunod na pangyayari. Ngayon, tumako na tayo sa kahulugan ng paghula. Ano nga ba ang paghula? Ang paghula ay ginagamit sa isang pagbabasa o pakikinig ng isang akda upang tukuyin ang maaaring mangyari sa isang kwento. Ito na yung gagawin ng isang tao upang tukuyin natin ano-ano ba ang maaaring mangyari sa susunod na kwento. Ano naman ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang maikling sanaysay o kwento na hinggil sa pangyayaring kinakasungkutan ng tauhan di gaya ng nobela. Ito ay mayroon lamang isang kakintalan o impression lamang. Isang maikling sanaysay lamang siya na wala na siyang kabanata. Hindi gaya ng nobela na mayroong kabanata. Sa maikling kwento,
maaari mo siyang matapos sa isang araw lamang. Mayroon tayong 7 elemento ng maikling kwento. Ito na ang tauhan, tagpuan o panahon, saglit na kasiglahan, suliranin o tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ang tauhan, ito na yung pangunahing elemento ng isang kwento kung saan sila ang gumagalaw sa isang kwento. Sila rin ang nabibigay kulay sa isang kwento. Sila ang nakasentro sa isang pangyayari at mga pagtulong na tauhan. Mayroon tayong dalawang uri ng tauhan, ang protagonist at ang antagonist. Ito na ang protagonist, ito na yung bida sa isang kwento, at ang antagonist naman, ito na ang kalaban o ang maaaring kalaban ng isang bida. Pangalawa ay ang tagpuan o panahon. Lugar at panahon kung kailan o saan nangyayari ang isang kwento. Ito na yung setting place ng isang kwento. Dito na naganap o gaganapin ng isang kwento. Pangatlo, saglit kasiglahan. Inihahanda ang mambabasa sa pagkilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Dito pa lamang sa saglit na kasiglahan, makikita na o kung ano ang maaaring kakaharapin na pagsubok ng isang bida. Pang-apat ay ang suliranin o tunggalian. Sa tunggalian, dito na naglalaban ang bida at ang kontrabida. Ito na yung protagonist at antagonist. Ito ay tumutukoy sa paglabas ng pangunahing tauhan at ang sumasalungat sa kanya. Dito na talaga nakikita natin kung ano ang mangyayari, kung ano ang pagsubok na kakarapin ng isang bida, kung sino ang makakalaban niya. Ang sunod naman ay ang kasukdulan. Dito naman nahihiwatigan nang bumaba ang pangyayari sa pangunahing tauhan. Kung siya ay mabigo o magtagumpay sa paglutas ng suliranin. Kumbaga ang kasukdulan, dito na paunti-unti nakikita kung nagtagumpay ba ang isang tauhan sa kanyang pakikipaglaban o pakikipagsapalaran sa ibang sa kontrabida, sa mga tauhan na sumasalungat sa kanya. Ang sunod naman ay ang kakalasan. Ang kakalasan ay ang kinakalabasan ng pakikipaglaban. Ang kakalabasan, ito na talaga yung result. Makikita na dito kung ano ang nangyari sa bida, ano ang nangyari sa kontrabida, kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa isang kwento. Ang panghuli ay ang wakas. Tinatawag din itong trahedya kapag ang tunggalian ay humantong sa pagkabigo ng layunin o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Dito na nagtatapos ang isang kwento. Dito na rin makikita kung ang isang bida ba ay nabigo sa kanyang laban o sa kanyang suliranin sa isang kwento. Ngayon, ating bigyang diin ang ating talakayan ngayong araw kung paano ba natin mahuhulaan ang susunod na mangyayari sa isang akda batay lamang sa ilang pangyayaring ating napakinggan. Mayroon akong ipapakita na isang maikling kwento kung saan magpapakita ito ng ating paksa. Ang aso at ang uwak. Minsan, may isang uwak na nakapulot ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad sa itaas ng isang puno. Sa dulo ng sanga, doon niya sinimulang kainin ng karne. Habang kumakain siya ay narinig niya ang boses ng isang aso sa ibaba ng puno. Sabi ng aso, "Sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamaganda, walang katulad." Natuwa ang uwak
Kung iyong napansin sa ating video na aking ipinapakita, inyong malalaman na o mahuhulaan na kung ano ang susunod na mangyayari sa karne ng uwak. Naisip mo na ba? Sa pahayag pa lamang ng aso na sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamaganda. Walang katulad. Doon pa lamang inyo nang maiisip na ang kanyang sinasabi ay walang katuturan. Ang gusto lang niya lamang ay makuha ang karne na kinakain ng uwak. Sapagkat syempre hindi niya makuha ang pagkain ng uwak kung hindi siya aakyat. Kaya dinaan niya na lamang sa paglinlang sa uwak. At syempre, ano sa tingin ng mangyari sa uwak? Diba? Malinlang siya. Mahuhulog ang karne sa baba ng puno. Natuwa ang uwak at binuksan ang bibig para magpasalamat. Ang nangyari, nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa at agad sinunggaban ng aso. Wala na nagawa ang uwak, kundi tingnan ang aso na kinakain ang nahulog niyang karne. Kaya magmula noon, hindi na muling nagpalinlang ang uwak sa aso. Sa isang akda, ito ay mayroong ekspresyon na naghahayag ng posibilidad na mangyayari. Ito ay ang pahayag na mayroong pag-alinlangan, may pangyayari ngunit walang katiyakan. May mga pagkakataon ding nagkakatotoo at mayroon namang hindi. Ito na yung isang pahayag sa isang kwento na maaaring makatotohanan at di makatotohanan. Mayroon itong dalawang uri. Pahayag na maaaring magkatotoo at pahayag na hindi maaaring magkatotoo. Tinangay ng uwak ang karne at lumipad papuntang puno. Ang sunod naman ay ang pahayag na maaaring di magkatotoo. Halimbawa, pwedeng lumipad ang aso para kunin ang karne ng uwak. Sa tingin niyo totoong pangyayari ba yun? Diba? Hindi. Kasi wala namang pakpak ang isang aso upang makaakyat sa puno. Batid kong marami na kayong alam sa ating paksa ngayong araw. At hinahangad ko rin na inyo nang malalaman o matutukoy kung paano ba natin gamitin ang ating pag-iisip sa susunod na mangyayari sa isang akda. Kung paano ba natin mahuhulaan ang susunod na mangyayari batay lamang sa isang pahayag o pangyayaring ating napakinggan. Ngunit bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw, mayroon akong inihandang katanungan kung saan ito na yung pagkakataon ninyo upang ipahayag ang inyong ideya. Sa unang katanungan, sa inyong palagay, paano nakakatulong sa pagpapalawag ng ating kaisipan ang paghula sa maaaring mangyari batay sa ating napakinggan? Paano nga ba natin napapaunlad ang ating pag-iisip batay lamang sa ilang pangyayaring ating napakinggan? Pangalawa, kung ikaw ang nasa karakter ni uwak, magpapauto ka rin ba sa aso? Bakit oo? Bakit hindi? Ang inyong sagot ay patunayan. Yun lamang po at hinahangad ko na kayo ay makakasagot at maraming natutunan sa ating talakayan. Maraming salamat!